Meron na naman tayong fry, oh. Sobrang dami, boy. Sobrang dami. Nag-drop din pala to, guys, yung mga cheetah natin. Ayan. Ay, hindi kita. Ayan. So, ang parents nito, maaaring PKBM o cheetah din. Ayan. Ayan yung parents, guys. Nagda-drop pa siya, hindi pa tapos eh. Mukhang ito yung nagda-drop, oh. Ayan. Tapos, yung mga nahuli nating PKBM, uy, dami, oh. Solid load. So, dito na nilalagay yung yung mga fry. Ayan. Kasi, mahirap na i-move tong dalawang to eh. So, ito yung mga fry natin ng veil tail. Sobrang dami yan. Dalawa ng anak. Tsaka with PKBM din to. Tapos ito, choco marble, at tsaka cheetah yata to, tsaka gold black nakapraso. Ayan. Ando sa dulo eh. Ayan. So yun lang guys. Ito pala yung mga parents ng veil tail natin. Oh. Black eye lang. Pero may crystal blue eyes na jeans yan. Ayan. So may nanganak kasi dito, hindi ko na-track kung alin. Kaya iwalay ko sana lahat ng proven na na breeders. Ito proven to, ito nahuli ko to nagda-drop. Ito naman lalaki ng katawan, kaya lang ito kasi maliit pero nag-drop ng madami. Ayan ito. Kaya hindi ko pa mahanap kung alin dito yung nag-drop talaga. Kasi itong mga beetle parang malulungkot sila eh. Kaya hindi ako talaga nag-alaga niyan guys, ngayon lang para sa inyo. Ayan, kaya order na kayo. Lipat na natin sila dito sa bago nilang tank. Ito guys, bubuhos na lang. Ito pa, harvestin pa to guys mamaya. So nagda-drop pa yung babae eh. Ayan, para sa mga nagtatanong kung fry eater ba. So depende yun guys sa parents. So hindi lahat fry eater. Ito, share lang namin sa inyo. May weird kami na isda. Ayan, isa lang to. Ayan, choco. Tingnan nyo to mga kajugols. Weird na tong isda na to. Bilog na bilog yan pag umarap. Ayan o. Para siyang holen. Isa lang to sa nakasalit lang. Weird. Bigyan ba natin ng pangalan? Comment down below kung gusto nyo bigyan ng pangalan. Highest likes, yun yung papangalan natin sa kanya. Okay. Yan, comment nyo lang sa baba. Ano yung pangalan nitong isda natin na to. Tapos palalakiin natin siya. Comment down below Tapos highest likes or react na comment, yun ang magiging pangalan niya. Natin to guys ngayon. Kasi medyo matagal na sila dyan. Tapos lilinisin natin yung tank. Mga adult natin guys. Lalagay natin sa breeding tub. O kaya yung kaya lang natin i-breed kasi sobrang dami niyan. Pag nanganak to sabay-sabay, wala na akong lalagyan na ito. Ito yung weird na natin. Isda. Ayan. Ganda no? Morning mga kajugols, kape kayo dyan. Yun nga lang, dilipat ko lang. Wala guys yung mga pinaprevious natin na gold block ng mga nakaraang araw. Ayan, so ito yung mga natira sa kanila. Adult na yung mga yan for breeders. So puro nga lang to babae kasi wala na kaming male. So kung may interested sa inyo, ayan, meron tayong freebies pa na ganito kung bibili kayo. Pero kung gusto nyo bilhin ng sila lang, pwede naman, pero female lang guys. Ito guys, lalagay natin to dito sa tab na to. Ayan, so pansamantagal kasi wala na kaming lalagyan para sa mga fry. Nag-group kami ngayon ng mga isda. So dito muna sila. So may order, huling ko na lang. Kaya sana mga sure buyer yon. Ganyan muna sila. Ayan, ito kasi, kaya hindi ko siya sinasama. May mga maliliit niya na gold block sa paligid. Kung naalala nyo sa mga vlog, alaman nito mga gold block din sa ilalim yan. Mga maliliit pa. Pero mga nila yan eh. Mga tito nila tong nilagay ko. Ayun. Ganun yung tito-titas. Pero lalagay ko din dyan yung male kasi padadamihin na talaga namin yung gold block. Kasi pang freebies namin yan eh. Ayan, so alam nyo na yung freebies namin Tsaka yung cheetah rin freebies. So it's either naman yung mga yan o kaya isa nung male or female. Depende sa stock guys. Kasi kapag wala talagang stock, ibang isda yung binibigay namin. Ito guys, meron tayo dito mga gold block pa. So ito kasi ang laman nito, breeders. So ito actually yung mga parents nitong mga hinilipat ko kanina doon. Tsaka itong mga to, mga gold block. Ayan, so meron pa tayong mga gold block dyan na male. Ayan, 4 pa. Ay, 5 male. Ayan, tapos meron pa ditong isa, tsaka isang female pair na proven. Kailan drop na din yan eh. So pagsasama-samahin ko na sila,
kasi wala na kaming lalagyan guys. Hindi naman sa wala na kaming lalagyan, wala na kami mapaglagyan ng lalagyan kasi kapag sa sahig namin nilagay masyado mababa, aabutin ng aso namin, tsaka dudumi guys lalo na dito sa Maputik. Ayun, marte lang, pero ayun, para hindi sila yung sa ilalim kasi malalagyan ng mga sukal. Ayun, so dito kasi sa amin medyo may mga bubuli, mga ahas, ganun, kaya mas maganda naka-elevate yung mga lalagyan para hindi matirahan ng mga ganong hayop. Ganda naman nung inani ko, ang gaganda, mukhang pambenta na itong mga to forma guys. Ganda pa ng araw ngayon, legit. Ito guys, bumalik tayo dito sa Gold Blast. Makita nyo may mga maliliit na, yan yung mga sinasabi ko nandun sa labas. Yan. So lalagyan natin ng styro to para lumutang pa, hindi makapasok yung maliliit. Yan. Pero sa ngayon, yan muna sila, okay lang yung mga yan. Kasi na rin yan mga 3 months na rin yung maliliit. Yan. Maliliit lang talaga sila sa umpisa. Hindi ko pa kasi alam yung gender nila, pero baka mga male yung maliliit na yun. Yan. So ito, lipat na natin pabalik. And then lalagyan na lang natin ng styro yung gilid niyan para lumutang katulad nito. Ayan. Ayan, so yun lang. Ito na guys yung mga fry natin ng 1 month. Mahigit. Ayan. Tapos nilipat na natin sila sa mas malaking lalagyan. Ayan. Boost mga kajugols. Ayan. Para mas lumaki sila. Medyo siksikan na sila dun sa 5 gallons mga lod. So itong pinupuno natin na tub, yan, ito pinupuno natin na tub na to ang paglalagyan ng mga breeders ko ulit na dark choco. Yan, meron na ako ditong dark choco kung naalala nyo. Ayun, lumalangoy sa ilalim. Yan, so yun yung mga breeders ko dyan. Dadagdagan pa natin na isang level kasi yung demand nito tumataas na talaga. Yan, nabenta ko kasi yung mga breeders ko nung nakaraan. So ito na sila guys. So almost 4 months na siguro to, or 3, kalimutan ko 3 to 4 siguro. Yan, nilipat natin. Tapos yung mga male ko laging bago. Yan, pero ka-age din nila. Yan, mga around late lang to ng mga isang buwan, ganun. Yan, kasi mas masisipag yan Yan. So dito natin sila ilalagay. Pupunuin ko lang, then dilipat ko sila mamaya. What's up guys, ngayon tuturo ko sa inyo kung ano ang ingredients para sa masarap na balon molly. Ay, masarap, sa healthy na balon molly. So yon ay isang kutsarang asin. Siyempre lagyan nyo ng molly. Yan, joke lang, pero nalaman natin galing sa Gold Black kanina. Sa cycle natin dito. Yan, sa kanila to. Yan, hindi required ang may halaman, pero mas maganda kung may halaman. Okay, fish natin guys, ilalabas ko sila kasi hindi naman pwedeng kasama sila nung healthy fishes natin. I'm not saying na unhealthy sila, though meron silang problema. Yan, syempre hindi naman na normal yan, di ba? So pag hindi normal, hindi natin sila syempre isasama sa mga normal na isda. Kaya dito sila sa labas. Meron naman tayo dito isang yan, marble na may similar na sakit pero sa ulo lang. Yung melanoma tawag ng iba, pero hindi ko ma-search yun as legit na sakit ng isda. Okay, yan. So dyan muna sila. I-water change ko din to after nung pagpupuno natin ng tubig. Ito naman guys, ililipat natin dito show tank. Hindi ko pa kasi alam kung ibebenta sila or what, pero doon muna sila. Okay, pagod na guys, kaya stop na natin tong video. Na mag-like, follow, subscribe, and kung ano pa man kayo, and then mag-comment kayo na napanood nyo to. Yun, shoutout sa inyo. Na lang natin yung vlog guys, then shoutout nga pala kala John Mer, kay Renz Almo, tsaka kay Boss Fish Hub. Guys, so maraming salamat sa pagsuporta. Ngayon lang, don't forget to like, subscribe, and kung ano pa man yan, comment kayo. Maraming salamat.